Bes, huwag kayong maghalikan, huwag kayong magharutan sa tabi namin kasi nakakairita lalong-lalo na kung rush hour, mainit, tas maglalandian kayo. Diyos ko! So hey guys, what is up? So today ang papag-usapan natin is all about jeepney etiquettes. Dito papag-usapan natin simply yung mga bagay na kailangan nating i-observe or kailangan nating gawin tuwing sumasakay tayo ng mga public means of transportation like yung mga jeepneys, FX, and tricycles. And let's be honest, best, meron talaga mga tao na very insensitive dun sa mga sitwasyon ng mga katabi nila. Wala silang pakialam kundi sarili lang nila. So sa video na to, bibigyan ko kayo ng 10 bagay na kailangan yung tandaan tuwing sumasakay kayo ng public transport. So let's start. Number 1, best, umupo ka naman ng maayos, please. Ito yung pinaka-ayaw ko at pinaka-feeling ko ito yung pinaka-importanteng bagay na lagi mong tandaan tuwing sumasakay ka ng jeep. Ang umupo ng tama, best. Well, ang tamang pag-upo, kunyari upuan, best, ganito lang, sit up straight. Kasi naman, may mga ibang tao, mga lalaki, ganito umupo. Sa mga babae naman, ganito, naka-side view. Ano, nagpo-photoshoot kayo? May mga ibang tao kasi kung makaupo sila, kala mo, binili na nila at binayaran nila yung buong space na inuupuan nila. Katulad sa aming mga lalaki, yung iba kung makabuka ka, kala mo, napakalalaki ng mga ano. At yung mga babae naman, kung makaupo, kala mo, nagpo-photoshoot. Diyos ko, parang awa nyo na, hindi kayo mga beauty queen. Number 2, yung kamay mo, ihawak mo sa tamang hawakan. Kasi diba, dun sa may bintana ng jeep, merong handbar na pwede tayong hawakan. Pero not all the time, dapat lagi dun lang tayo humahawak, best. Kasi may mga tao na ayaw na yung kamay ng ibang tao ay nasa likod nila. Yung tipong ito yung katabi mo. Tapos ilalagay mo yung kamay mo sa likod nila, tapos hahawakan mo, dun ka hahawak. Totoo ba? So ano na lang magiging pakiramdam ng katabi mo? Diba very uncomfortable sa part naman niya? Best, mahiya ka naman. Siguro yung intention mo para lang humawak dun sa sidebar na yun. Pero sa ibang tao, pwede nilang bigyan ng ibang meaning yun at sabihin nila na siguro may relation kayong dalawa. Paano naman kung hindi mo type yung katabi mo, diba? Tapos, ang the best way na kailangan mong gawin is doon ka na lang humawak sa bar na nasa harap mo since kaya nga nilagay yun doon ay para hawakan mo. Number 3, please, wag mong titigan yung pamasahe. Ipasa mo rin naman po. Meron talaga yung mga tao sa jeep na yung tipong pag nag-abot ka ng pamasahe, tititigan lang nila. O ano kuya, anong gagawin mo dyan? So every time na lang na sumasakay ako ng jeep, may mga tao talagang sadyang, ewan ko kung manhid or hindi nila nakikita or ewan ko kung bakit ayaw nilang ipasa yung pamasahe ng ibang tao. Intindi ko pa yung reason na, syempre tulog yung tao, paano nga naman niya maabot yung pamasahe mo. Pero yung mga tao talagang sadyang nagtutulog-tulugan lang para hindi maabot yung pamasahe mo. Mga tamad! Number 4, best, matuto ka naman magsabi ng please at thank you. So yun na nga, kung ikaw ay nasa dulo ng jeep na nakaupo tapos mag-aabot ka ng pamasahe mo, huwag ka naman yung tipong bayad. Yung tipong parang kala mo senyorito at senyorita ka. Dapat marunong ka makisama sa mga kapwa mo pasahero. Say please kapag mag-aabot ka. At kapag inabot nila at hindi nila tinitigan, say thank you naman. Siguro naman hindi naman ganun kabigat na magsabi ng please at thank you tuwing mag-aabot ka ng pamasahe. Number 5, best, kung gusto mo paupuin yung mga bagahe mo, bayaran mo. Alam ko na experience nyo na to, yung tipong yung katabi nyo, pinapaupo yung bagahe niya kahit wala namang bayad. Yung tipong para kayong sardinas na doon sa upuan kasi naman yung isa yung katabi, ang mga bag nakalagay sa upuan, kala mo ibinayaran. Kung nagbayad ka naman ng extra seat doon sa jeepney, karapatan mong paupuin yung bag mo. Pero kung hindi, best, ipatong mo na lang sa lap mo, mahiya ka naman. Number 6, no smoking. Alam ko may mga tao sadyang hindi mapigilan yung bunganga nilang magsigarilyo. Pero best, parang awa mo naman, wag kang magsigarilyo sa loob ng jeep. Kasi best, pag nagsigarilyo ka, yung namang usok niyan, hindi lang magsistay doon sa area mo, kundi magpapaikot-ikot yan doon sa loob ng jeep at mangangamoy. At sino ba namang pasahero ang gusto na yung sobrang ayos mo, sobrang naligo ka ng sobra-sobra, tapos itong katabi mo, magsisigarilyo lang, tapos mangangamoy sigarilyo ka or mangangamoy usok ng sigarilyo ka? Punyemas. Number 7, best, huwag kang malandi. Huwag kang mag-PDA sa jeep, ha? Hindi to sogo. Ito pa yung pinakaayaw ko. Yung mga tipong kala mo ay nasa motel sila. Yung tipong kala mo ay walang nakakakita sa kanila. Bes, huwag kayong maghalikan, huwag kayong magharutan sa tabi namin kasi nakakairita lalong-lalo na kung rush hour, mainit, tas maglalandian kayo. Diyos ko! Parang awa nyo na. Kung hindi nyo na talaga mapigilan ng kalandian nyo, bumaba kayo ng jeep at doon kayo maglandian sa may kanto doon. Number 8, bes, yung buhok mo, pakitali. Ano yan, pagkain at pinapakain mo sa akin? Most especially po sa mga babae, pakitali naman po yung mga buhok ninyo, lalo na yung may mahahabang buhok. Kasi alam mong humahangin, yung buhok mo pumupunta dun sa katabi mo, nakakain na niya. Kasi yung iba ata, akala nila nasa photoshoot sila ng isang hair product. Yung tipong kumakalugay ng hair wagas.
Naintindihan ko na may mga times na basa pa yung hair mo, pero please naman, bes, basa na nga tapos papabayaan mo pa nakalugoy na ganyan. Medyo i-compress mo lang ng kaunti, ano? Or kung hindi ka talaga sanay magpuyot, bes, pakiganto naman yung hair mo, ano? Number 9, bes, kung magbabayad ka naman, maawa ka naman kay manong driver, pwede bang yung barya lang muna? May mga tao kasing sumasakay na lang ng jeep na walang barya, kahit 1,000 yung pera nila, sasakay sila ng jeep, samantalang 7 pesos lang ibabayad nila, tapos sila pa yung may ganang magalit kapag walang barya yung jeepney driver, especially kapag umaga. Sana maintindihan din natin na sa umaga, kakapasada pa lang ng mga jeepney drivers natin at wala pa talaga silang pambarya. So make sure na kung sasakay ka ng jeep, meron kang saktong amount na ibabayad dun sa jeepney driver. Number 10. And lastly, kung bababa ka na ng jeep, magsabi ka ng para. At kung magsasabi ka ng para, sabihin mo ng tama, yung maayos. Huwag yung pasigaw, huwag din naman yung sobrang tahimik. May mga tao kasi na kung makapara ay wagas. Meron namang ibang tao na kung makasabi ng para, alam mo namang yung environment ay maingay, binubulong pa. Tapos kapag hindi na dinig ng jeepney driver, ikaw pa itong magagalit. Aba, matindi. So yun na nga yung 10 bagay na kailangan natin tandaan tuwing sumasakay tayo ng jeep, FX at iba pa. Best napaka-common sense sa mga sinabi ko. Siguro naman hindi ka mahirapang intindihin, di ba? At madami pang bagay na kailangan tayong i-observe or gawin tuwing sumasakay tayo ng public transpo. Pero I guess yun yung mga common problems na nangyayari. And that's it for this video. Kung nagustuhan mo tong video na to, please give it a thumbs up. Kung gusto mo mag-subscribe, libre lang naman. Just hit the subscribe button, I guess, here. So this has been RC Life. Thanks for watching. Bye! Thank you.